Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Palakpak po natin ating mga kamay. Pinagpalang hapon sa inyo. Palang hapon po sa ating lahat. Wednesday group. At sa lahat po ng mga narito sa loob ng simbahan. Amen. Sa YouTube Sister po. Che, pinagpalang hapon sa iyo. Pinagpalang hapon sa iyo, Sister Shelo. Yes, amen. Ayan. At bago po ang lahat, meron po ba tayong mga akay? May bago po ba tayong Ayan. Wala po Praise tayong God. akay ngayon. Sister, po tayo din ng konti. At tayo po'y dadako na Sister Shelo sa sharing portion. Mga taong pinagpala ni Lord ay Amen. kailangang ihayag ang kanilang pagpapala. Amen po ba? Amen. Sino po ang mga pinagpalang mga sa nagdaang araw? Sister Remy? Praise God. O ikaw na sis, halika na dito. Praise God. Good afternoon, Yahweh El Shaddai. Good afternoon to all my brothers and sisters. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasalamat unang-una. Sa aking kagalingan, pagdating ko kasi dito, sinalubong ako ng ubo at trangkaso. Awa ng Diyos, magaling na. I claim 100% gain. At 1 week akong walang busis. Ngayon na lang, ngayon may busis na. Amen. At isa pa, papurit pasalamat sa Panginoon sa pag-uwi ko noong February 8 na safe at maayos ang aking pag-uwi. Yun nga lang, grabe ang excess ng luggage ko. Mabuti na lang. Salamat sa Diyos, may kapatiran na sumama na siyang nagbigay, nagtulong, nagbayad sa aking excess luggage. Salamat sa Diyos at maayos ang aking pag-uwi at nagsama-sama kami ng aking kapatid, pamilya at aking anak. Kaya Lord, sa iyo'y binabalik ang papurit, pasalamat sa iyo lamang. To God be the highest glory. Amen. At isa pa pala, bago ko makalimutan, pasalamat sa Panginoon sa maayos na paglabas ko ng Hong Kong na walang question sa immigration. Kaya Lord, walang imposible sa iyo talaga. Kaya thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay na pinagpala si Sister Remy. Amen. Talaga naman, pinagpala ang kapatid natin yan. Hallelujah. Amen. Sino pa pong pinagpala dyan? Ayan po. Si Sister Mercy po. Pinagpala. Mercy. Pinagpala. Share. Magandang hapon po mga sisters, brother. Binabalik ko lang po ang matas na papuri kay Lord kasi po patuloy niya po akong sinasamahan sa lahat ng oras. At Lord, sa iyo lamang Lord God ang lahat ng kapurihan Lord God kasi patuloy mo po akong sinasamahan Lord. At patuloy mo pong dinidiling ang panalangin ko para sa aking brother husband na patuloy po siyang bigyan ng kalakasan kasi alam niyo naman po ang kanyang kalagayan. Kaya Lord, ang tayong dalangin ko Lord, bigyan mo pa siya Lord ng mahabang buhay. Lord God, maraming salamat Lord. Sa iyo lamang ng mataas na papurit pagsamba. To God with the highest glory. Amen and amen. Amen. Purihin ang Diyos. Ayan, napakabuti ni Lord at si Lord lang ang tanging ating sasandigan na ng lahat ng uri Amen. ng karamdaman si Cielo. Yes. Amen. Tayo po Ngayon po ay ihanda na natin ating mga sarili. Magsitayo na po tayong lahat at tayo po ay dadako na sa pagpupuna ng panambahan natin sa ating Yahweh El Shaddai. Sa pambungad na panalangin po ay pangungunahan tayo ng ating kapatid na si Sister Mercy. at ang maghahayag sa mabuting balita ang ating elder disciple, Brother Bay Gonzales. At sa pag-awit at pagsamba ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong.
Tayo po yumuko at manalangin po sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We glorify your name, Lord God. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the God that more than enough, Lord God. You are the King of Kings, Lord God. Ikaw po ang Diyos na buhay. Ikaw po ang Diyos na totoo, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Sa oras na ito, Lord God, muli mo kaming tinipon sa dakong ito, Lord God. Higit na salamat ng marami, Lord God, sa misang aming napakinggan, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, kami po yumuyuko, Lord God, sa iyong harapan. Linisin mo kami, Lord God, mula ulo hanggang talampakan. Nang sa ganun, Lord God, marapat kaming tumawag sa iyong Ama, Ama ko. Lord, maraming salamat, Lord God, sa kagawaran ng aming mga kasalanan, Lord God. Sa muling pagtanggap sa amin, Lord God. Sa muling pagyakap sa amin, Lord God. Sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Lord God. Lord, itinataas namin ang lugar na ito, Lord God. Palibutan mo po ng libu-libong anghel, Lord God, nang sa ganun walang makagambala sa aming panambahan sa iyo, Lord. Lord, itinataas namin, Lord God, ang iyong mga awit, ang inyong mga instrumento, Lord God, ang iyong mga awiting ihahandog nila, Lord God, sa iyo. Lord, nawa ito, Lord God, ang mga awiting ito, Lord God, ay makarating sa iyong luklukan ng trono, Lord God, at buksan niyo po ang durungawan ng inyong kalangitan, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, may buhos mo sa amin, Lord God, ang iyong pagpapala, Lord. Lord, itinataas din namin ang lahat ng narito, Lord God. Pagpalain mong aming mga buhay, ang aming mga kinabubuhay. At patuloy namin itinataas, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, Lord God. Ito po iyong pagharian, Lord God, ng iyong pagmamahal. Bigkisin mo po, Lord God, ang bawat isa at manatili, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Lord God. Lord, nasa iyo lamang ang lahat ng aming pagtitiwala, Lord. At sa mga oras na ito, Lord God, ay amin din pong itinataas, Lord God, ang iyong sinugo sa dakong ito, Lord God, na maghahayag ng iyong salita, Lord God. Itago mo siya sa iyong likuran. Basbasan mo po ang iyong kanyang mga labi. Lord God, give him double purpose anointing, Lord God. Nang sa ganun, lahat ng mamutawi sa kanyang mga bibig, Lord God, ay naaayon lamang sa iyong kalooban. Mga salita, Lord God, na tumimo sa aming puso't isipan, makapagbibigay, Lord God, kaliwanagan sa aming isip at sa aming pamumuhay, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. At ngayon pa lamang po, Lord God, ay inaangkin na namin 100% katagumpayan ng iyong gawain, Lord God. We ask this through Christ our Lord. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon na buhay. Amen. Patuloy po tayo nakatayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Oh, praise you. Praise you, Lord God. Tunay po, Panginoon, na ipadama mo sa amin ang iyong presensya, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Kahit marami kaming na pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, sumasamba kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Praise you, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig ng hangin, aming dalangin. Kami katagpuin, Iparanas mo, Panginoon. iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y
dakilang iyong ngalan. Minsan pa, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa hingit ng hangin, aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Glory to God, glory to Jesus. Amen. Tayo po ba'y nakahanda na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya tayo sasamba at sasayaw sa Kanya. Dahil siya lamang ang dapat nating purihin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Tayo sumamba at purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Siya ay dakila sa lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo'y sumamba At purihin siya. at purihin siya. Luwalhatin. Walatin ang pangalan niya.
God! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Dahil damang-dama natin ang kanyang presensya sa araw na ito. Praise God. Amen. Patuloy po tayo nakatayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Tunay nga, Lord, sa yung mga salita sa mga awit 63:1. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko, hahanapin kita maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Tunay nga, Panginoon, na kahit na ano man yung mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, sakripisyo namin sa araw na to, Panginoon. Nandito kami sa bansang Hong Kong, Panginoon. Tiniwan namin ang aming pamilya sa bansang Pilipinas. Ay isang malaking sakripisyo na sa amin, Lord. Sa kabutihan mo, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Lalo nyo kaming binibigyan ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan namin ito, Panginoon. Panginoon, itong awiting ito ay aming inaalay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Kinauuhawan kita. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagdulog ko. May kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka.
Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka,
Praise Yahweh, praise Jesus, praise Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Tayo manalangin in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yahweh El Shaddai, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng bagay ay kontrolado mo sapagkat walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Sinabi mo sa Jeremiah 32:27, Ako si Yahweh ang lumikha sa lahat ng tao at walang bagay na mahirap para sa akin. Panginoon, alam mo po ang nangyayari sa mundong ito ngayon. Hindi po lingib sa iyong kaalaman, pero ang lahat ng ito ay pinahintulot mo upang wake-up call ng tao magbalik loob sa iyo, magsisi sa kanilang mga kasalanan, lalong-lalo na ngayong nalalapit na ang mahal na araw. Lord, pagpalain mo ang mga taong nagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. Itong Wednesday group na yung kapiranggot nilang oras na dapat ipagpahinga nila, nandito pa rin sila. Nagdilingkod sa iyo, gustong makinig ng iyong mga salita. Panginoon, yakapin po sila. Ano man po ang binubulong nila, ano man po pinagdadaanan nila, kayo po nakakaalam. Kaya sa iyo ko ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Maging yung mga nakikinig sa YouTube, sa Facebook na may pangangailangan, kalingain mo rin sila, Panginoong Jesus. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ating Diyos ng pag-ibig.
Palapakan natin si Lord. Yan. So, ngayon ay araw ng Miyerkules. Malapit na ang mahal na araw. Yon. Kaya may tinatawag na mahal na araw. Ano pagkakaiba ng ibang araw? Kasi yung araw na yon, isang araw na ang buhay ng Panginoong Jesucristo inalay niya sa iyo. Amen? So, sa Friday, mayroon po tayong gaganapin na CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar sa Saikong. Saikong. No? Ang pisa doon, Brother Jeffrey? 12 12. Mayroon pong topic doon na God's love, salvation, and new life. No? Ako po doon sa new life and healing. Sa Sabado po yung receiving God's gift at saka baptism of the Holy Spirit sa linggo. No? So, tayo po ay part 3 ng ating topic. It's about, Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, ilang bisis mo na ba nasabi ito kay Lord na, Lord, kailangan kita. Lord, I need you. No? Baka mamaya, sa halip na tawagan mo yung baon ka sa utang, ang iniisip mo, Bombay. Hindi. Ha? Bakit ito ay mahalaga yung mga word na ito? Ha? Series po ito, no? Yung dati ay, Lord, let's go. Lord, help me. Ito man, Lord, I need you. Ang Diyos, alam niya ang mga bagay na secondary at saka yung primary, yung kailangan mo. Ang sabi ni Lord, and my God shall supply our needs. Iba po yung needs sa wants. Ang wants, luxurious. Ang wants, gusto mo. Pero yung needs, sa ayaw mo sa gusto, isa lang kailangan mo. People need the Lord. Alam mo na yon? People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. Yan. So ang ating pagninilay ngayon ay nakapuko sa Lord, I need you. Kung baong ka sa utang, ang kailangan mo makabayad sa utang. Lord, I need you. Tulungan mo ako magbayad sa mga utang ko. Sabi ni Lord, swerte mo naman, nung mangutang ka, hindi ka nagpaalam sa akin. Nung bayaran na, ako na pababayarin mo. Kung may sakit ka, ang needs mo gumaling. Kalimutan mo muna yung ibang pangangailangan mo. Pera, ipangalawa na lang. Kasi pag malakas ka at wala kang sakit, makapagtrabaho ka, may pera ka. Amen? Kung need mo, wala ka pang asawa, sisinta ka na, humihingi pa ka ng boyfriend, ano ka, teenager? Ang kailangan mo, Lord, I need husband. Amen? Ito yung aralan natin ngayon. Part 3, Lord, I need you. In Psalms 1954, verse 4, ganito ang sinasabi ng Biblia. But God is my helper. The Lord is my defender. Ulitin ko, batid kong ang Diyos ang aking katulong. Taga pagsanggalang ko ang Panginoon. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na
kahit paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging naan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Lord. Malakas! Anong palakpak para kay Lord? Taas ang kamay. Sabihin mo, galaw, galaw lang, galaw, 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 para hindi pumanaw. Para hindi pumanaw. Pag inatake ka sa high blood, galaw-galaw ka. Yung iba, kasi may mga barado niya na pwedeng, pag ginanyan mo yan, no? Pag ginalaw-galaw mo yung kwan mo, katawan mo, ay, naku, malabo na ma-stroke ka. Amen? Kasi, ulitin ko, yung mga hindi na gumagalaw, malapit na pumanaw yan. Kaya galaw-galaw para hindi pumanaw. Okay, magsiupo tayo. Okay. So, tanongin mo yung katabi mo, ano ba ang kailangan mo? Ano ba kailangan Ano mo, ba yung needs sister? mo? Yung ang isa, sabi niya, kailangan pa yata umuwi ako, brother, para magpahilot. Kasi hindi daw umaalis yung kwan niya. Alam mo yung kwan, yung, alba, na pilayang ka at hindi po nalagyan ng langis yan. Pag manigas yan, yun, pabalik-balik na lang yan eh. No? Kaya maghanap ka ng capsule. Kispirin. Okay. So, ang tema po natin, Lord, I need you. Sabihin nyo, Lord, I need you. Okay? Ang sabi dito, sa Psalms 54 verse 4, but God is my helper. Siya ang tutulong dun sa pangangailangan mo. Ang Holy Spirit ay tinawag pong maging katulong natin sa mga huling panahon upang maging gabay at patnubay natin sa paglalakbay sa mundong ito. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit is coming to guide you, to help you, helper. Kaya ang Holy Spirit, Holy Spirit, please help me. Kaya ang Diyos nagsabi, kapag kayo isinumbong sa mga gobernador, huwag kayong magtakot. Ang Holy Spirit ang maglalagay sa inyo ng mga salitang magtatanggol sa inyo. Amen? Kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matakot? Ang korte ay hindi po dapat katakutan.
Kasi ang korte, siya ang naghahatol ng tama at mali. No? Amen? Sa dami kong mga kaibigan ng mga abogado, sabi nila, yung iba ayaw sumipot sa hearing. Kaya nga hearing pakikinggan yung panig mo at pakikinggan yung kabila mo. O bakit may judge? Ang judge, nakikinig yan. Alam ng judge kung sino sasabi ng tama o mali. Ang abogado ay tagapagtanggol. Ha? Ay mahirap ka pagtanggol kung umamin ka. Kaya nga ako, nung sabi ko nga sa iyo, yung nagbayad ako ng utang, di ko utang. Na? Tapos, kumuha ako ng abogado. Yung sabi sa akin, not guilty. Ang sinabi ko sa korte, no, I'm guilty. Kasi mali po yung nangangaral ka ng salita ng Diyos tapos uutusan ka, hindi ka nagkasala, wala kang, wag mo aminin yan. Sabi ko, para matapos na to, aminin ko na, magbabayad naman ako No? Ngayon, tatanungin ka ng abogado, arraignment. No, i-arraign natin yan. Magkano gusto mong bayaran buwan-buwan? Ganito. Pag ikay nagbabayad buwan-buwan, wala kang pananagutan. Pagbayad ka na, tapos na yung kaso. Amen? Yung ibang nakulong, nahatulan ng habang buhay ng pagkabilanggo. Kasi ako nag-open sa Bilibid Prison, doon sa maximum compound. Doon ko natagpuan si Blas Romanilios, yung na-assign dito na preacher. Ha? Doon, lahat ng mga nakakulong sa maximum compound, habang buhay na pagkabilanggo at silya elektrika. Wala na sila talagang pag-asa kasi may hatol na sila. Pero, may pagkakataon silang makalaya pag binigyan ka ng special pardon ng presidente. The president, you have authority to give you freedom. O anong nangyari doon? Nagpakabait si Brother Blas. Ang sabi ko, sakristan ka kay Father Olaguer. O sinunod niya. After how many years, nirekomenda siya ng spiritual director ng Bilibid Prison, sinama yung pangalan niya sa mga listahan ng mga taong nagbabago na talaga ang buhay, nagbabago ang ugali, nagpakabait. Hindi naman magbibigay ng rekomendasyon yung spiritual director kung barumbado ka pa rin sa loob pagdating ng December, nagpapalaya si President Ramos noon, kasama. At ang pangalan niya, nabigyan ng special pardon, kaya nakalaya si Brother Blas Romanilios. Amen? At isa pa, pag Pasko yun, pag birthday ng presidente, pwede rin siya magbigay ng special pardon. No? Amen? Presidente yun. Ang Diyos iba. Ha? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. The Creator of heaven and earth. The Creator of the universe. This is zero mention. Sapagkat ang Diyos, minuto-minuto, maraming mga bibig na nagsasabi, thank you Lord, salamat Lord, sa mga biyaya at pagpapala mo. Pero yung mga taong nagpapasalamat sa Diyos, kailanman hindi ginutom ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos. Amen? May awitin dati doon na, matandang awitin na yun. Paano kita mapasasalamatan sa buhay ko sa akin na ibigay. Ngayon lamang ako'y nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay.
Sapat na ba ang ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang dumalo lang ako tuwing Miyerkules sa St. Joseph Parish Church? Yung pagdalo nyo dito, pasasalamat sa Diyos yan. Amen? Eh, may mga taong di marunong magpasalamat sa Diyos kaya nagwindang-windang ang buhay nila. Sapat na ba ang ako ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang sambahin lang kita magpakailan paman? Amen? Yon. Yung ginagawa niyong pag-attend dito, no? Nung Martes, di pagkatapos dito, may mga birthday, nagluto sila doon sa plat. Bay, bilisan mo. Karpio na kami, alas 8. May natira na lang kalating oras. Kaon na, kaon, anay. Sabi ko, hindi ako kumakain ng anay. Kain muna. Oh, yon. Ang sarap kaya nung, tandaan natin, people need the Lord. Kung ngayon hindi mo siya kailangan dahil may pera ka pa, malakas ang katawan mo, pero balang araw, kailangan mo siya. Kailangan mo ang Diyos kasi siya lang ang pwedeng makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan mo. Amen? Amen po ba? May awit. At the end of broken dreams, people need the Lord. Yung mga bigo o mga pangarap, kailangan mo si Lord. Ay, aralin mo yan na every day, they pass me by. No? Hindi na ako kakanta kasi wala nang trabaho yung mga choir pag ako kumanta. Amen? Hindi lang ito. Sabi dito, the Lord is my defender. Siya ang aking tagapagtanggol. Amen? Alam niyo ba si Mordecai, hahatulan na kinabukasan ng bitay? Kasi nainggit yung mga general ng hari, no? Ang sabi po ng hari na bukas ay ito pinakinitan kasi ang mga Hudyo yung mga Jews. Ito ngayon si Esther, pamangkin ni Mordecai. Alam mo ba ang sabi ni Mordecai? Esther, wala na akong magagawa pa. Bukas, bibitayin na ako. Alam mo ba ang sabi ni Mordecai? But Yahweh is my defender. Bahala na ho siya. No? Ito si Esther, may batas ang hari na hindi ka pwede pumasok sa kwarto ng hari nang hindi ka pinapapasok. No? Nung malaman ni Esther na yung tiyuhin niya bukas bibitayin, sabi niya, bahala ka na, Yahweh. Pinasok niya ang hari. At kiniwento ni Esther kung ano yung ginawa sa kanyang tiyuhin dahil sa laki ng inggit ng mga kalaban nila, gumawa ng batas ang mga general na pag lumabag doon sa batas ay papatayin. Naalala nyo kay Shadrach, Meshach, Abednego? Na yung ginawa ni Haring Nabukadnezar? At ang gumawa naman ng batas na yon, hindi naman si Haring Nabukadnezar, yung mga general at yung mga
inggit na inggit kay Daniel at sa mga Hebreo. At nung time na yon, bawal magdasal sa panahon na yon nila ni Daniel. Aba, si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, kahit may pinagbabawal, sabi nila, hindi ang sundin namin ang Diyos. Nagdadasal pa rin sila. Pero ang nangyari doon, sino nagtanggol sa kanila? Si Yahweh. Hinulog sa pugon yung tatlong Hebreo, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano sinabi ng tatlo? No, Yahweh is my defender. Siya ang aming tagapagtanggol. Hinulog nga yung tatlo. Nasunog ba yung tatlo? Hindi. Ha? Sinamahan pa sila ni Lord. Yung tatlo na hinulog, naging 4 na sila. Kaya ang sabi po ng mga berdugo na naghulog kay Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari, 3 lang hinulog namin. Ngayon, 4 na sila. Tila baga Diyos nila ang kasama nila. O ano sinabi ni Haring Shadrach, Meshach, Abednego, sinamahan ba kayo ng Diyos ninyo? Lumabas na kayo dyan. Lumabas si Shadrach, Meshach, Abednego, mi wala man lang usok, walang amoy, mi isang balahibo, mi isang buhok, walang nasunog sa kanila. Bakit ipinagtanggol sila ni Yahweh El Shaddai? Amen? Ha? Ganyan din ang nangyari, sinabi ni Mordecai, ang Diyos na lang, doon na lang ako nakadepende sa Kanya, bahala niya, siya kung ipagtanggol niya ako. Bukas kasi bibitayin na ako. Gumawa pa ng bitayan yung mga inggitiro. Alam mo ba nung kinabukasan? Yung gumawa ng bitayan, siya ang binitay. Amen? Ang Diyos, hindi bulag. Ang Diyos makatarungan. Pag wala kang sala, kahit anong gawin ng tao, ipagtatanggol ka because the Lord is our defender. Jesus Christ. Amen? Amen po ba? No? Alam mo, pag wala kang kasalanan, lahat ng kasalanan ipatong sa iyo, ikaw pa rin ang mananaig. Amen? Don't worry, be happy. So, yung sinabi dito, binigyan ko na kayo ng istorya, no? Ang sabi po dito, Lord, I need you. Okay, yung Lord, I need you, nakuha ko yan na yung mga kaibigan ko na kabila kanan ang sumon dahil naistapa. Alam mo, pag ikay nagpahiram ng tseke, ikukulong ka talaga. Lalong-lalo na nung uso noon ang networking. Ang iba, yung sarili nilang tseke, i-issuean nila yung yung mga tao na gusto nilang recruitin. Money down. No? Ngayon, ang nangyari, yung pong networking company, hindi na makita, hindi na mahagilap. Nagalit ngayon yung mga inisyuan niya ng tseke. O ano nangyari? Siya ang nademanda. Alam mo ba ang sigaw noon sa prayer meeting? Lord, I need you. Kailangan kong tulong. Sabay-sabi, pagkatapos, Brother Bay, pahiram mo na dyan. Ano mo nangyari sa iyo? No? Yon.
Pangalawa, pag ikay baon na sa utang, ang iyo pong tinatawag, Lord, I need your help. Gusto ko po makabayad sa utang. Pero hindi ka makabayad sa utang dahil kung hindi ka mangako na magtigil mo ng pangungutang, hindi ka tutulungan ng Diyos. Kung baon ka sa utang, magkaroon ka ng desire sa puso, Lord, I promise to do my best to love God. Na pag nakabayad na ako sa utang, hindi na po ako mangungutang. Amen? Tutulungan ka ng Diyos and God will make a way. Ang Diyos gagawa ng paraan. Pero pag ikaw ay nagsabi, pag nakabayad na ako sa utang ko, mangungutang ako ulit. Hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen po ba? Ako, lagi akong real talk. Ayoko ng no? Pangalawa, yung mga taong may cancer, yung mga taong malala ng sakit, ang sigaw nila, sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. O, saan sila lalapit? Sabihin, Lord, I need your help. Gusto ko gumaling. Ngayon, dapat mayroon kang promise sa kay Lord. Panginoon, kung gumaling ako, maglilingkod ako sa iyo. Wala namang imposible sa Diyos. Kahit cancer, kahit tinaningan ka ng doktor, bukas, magaling ka na. Pero ano yung pangako mo? Iyan ang pangako ni Brother Mike kay Yahweh, 1985. Lord, give me one more chance. Pag ako'y pinagaling mo, Yahweh, lahat ng aking kayamanan, ang ikasampung bahagi, ibibigay ko para ipalaganap ang iyong salita sa buong mundo. Ay mayroong radio si Brother Mike, yung DWXI. I promise to you, Lord, na yung pong radyo na yan ay hindi ako maglalagay ng mga advertising na alak o ano paman. Iyan lang ang radio na walang advertisement na mga alak o ano paman. Wala siya kundi yung DWXI, ang himpilan ng mabuting balita, ang himpilang pinagpala. Ang oras po natin ngayon ay 2:05 ng hapon. Hatid sa inyo ng El Shaddai St. Joseph Prayer Group, Wednesday Group. Ganun lang yun. Ha? Tinupad ni Brother Mike yung pangako niya, kaya naabot tayo. Ipinakilala ng Brother Mike ang El Shaddai sa buong mundo. No? Lahat ng bansa sa buong mundo, may gawain si El Shaddai. Ha? Tingnan mo yung inopen ko sa Bangkok, Thailand, ang dami-dami ng tao ngayon. Nag-open ako ng gawain doon sa Brunei. Doon sa Cathedral ng Brunei. Ngayon, punong-puno ng mga taga-El Shaddai. Nag-open ako ng gawain sa Malaysia. Ilang kuwanin sa Malaysia hanggang sa Sarawak. May gawain doon. Hanggang sa Johor, sa Kuala Lumpur, at hanggang doon sa Penang. No? At hindi lang yon, sa Thailand, ang daming dumadalo ngayon doon. Anywhere, everywhere. Basta may Pilipino. You know, Filipino, more than 13 million overseas worker around the world. Lahat po ay considered as a missionary to bring the gospel of the Lord. Dahil kahit yan mga bata o mga matatanda o mga babae, hindi po mapipigil yan to share the good news of God, the good news of our salvation. Anywhere, everywhere, nagpapatutuo sila tungkol sa kabutihan ng Diyos. So, nakita niyo? Pero sino ang nangako doon? Si Brother Mike ang nangako kay Yahweh,
Nung 1984, Lord, give me one more chance. Amen? Ngayon, sino ang mga may sakit na nangako, Lord, pag pinagaling mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Hindi po sila binigo ng Diyos. Kahit sila'y tinaningan ng doktor, ngayon buhay na buhay pa rin sila. Bakit? Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay matulungin, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos ay mapagpatawad. Amen po ba? Yung mga may sakit, kapatid, Jehovah Jireh, the great healer, the great provider, Jehovah Jireh, the great provider, Elohim, Jehovah Rapha, the great doctor. Yan ang pangalan ng Diyos natin. Pag kayo may sakit na karamdaman, oh, I need you, Jehovah Rapha. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. O yun yung mga baon sa utang, doon kayo tumawag kay Jehovah Jireh. Yung mga may sakit, Jehovah Rapha. Ikaw ang aming Diyos, Jehovah Rapha, the great healer and the great doctor. Kung ikaw ay gulong-gulo, di mo na malaman kung saan patungo at wala ng kapayapaan ang buhay mo, tawagin mo, siya ang Elohim. Siya ang Prince of Peace. Amen po ba? Lalo ng El Shaddai. Kasi ang meaning ng El Shaddai, the God who is more than enough. Pag ang El Shaddai ang iyong Diyos, hindi ka magkukulang. Sa gitna ng kawalan, di ka mawawalan. Amen! Okay. Yung ayaw pumalakpak, ambot sa imo. Okay. Ito na. Ang sabi po dito sa ating pagninilay, God remind us of divine assistance of need. Isipin mo, kinuha yung assistance. Minsan, kaya sabi ko, kinuwento ko sa inyo nung pandemic, pag may ang bahay mo, may kotse ka, may maganda bahay mo, wala kang assistance sa gobyerno nung panahon ng pandemic. Kasi ang binibigyan doon, the poor, among the poor and the poorest. Kaya, sasabihin ko nung pandemic, wala po akong nakuha kahit 5 assistance. Ibig sabihin yan, mayaman kami. Amen? O, tanungin si Brother Dennis, 2 taon kami nagkasama, yung kotse niya, dinadaanan ako. Makita mo yung Makati, parang ghost town. Wala kang makitang tao, kundi yung gwardiya lang sa mga building. Pero believe naman ako kay Lord. Kaya, mahal na mahal ko yung mahal na mahal ko yung uwak. Sabi ko, Brother Dennis, pera ka pa? Paubos na eh. Sabi ko, manalangin tayo may yung uwak na magdala ng ating pangangailangan. Di nag-broadcast kami. Mayroon dito nakikinig sa Hong Kong at sa iba't ibang bansa. Oy, Brother Dennis, Brother Bay. Ito yung number. Ano yung number, sister? Punta kayo sa Palawan. Kaya kaibigan ko ang Palawan Pawn Shop. Kasi ang Palawan Pawn Shop, yun ang pinakamabilis na kolektahin mo yung mabilis pa sa GCash. Ang tanong, nanghingi ba kami? Hindi. Nung nakikinig yung isa sa Japan, yung kaibigan namin,
Hi, musi, ano ni? Hi, this is number. Oh, pag dumating yung number, hati kami. Na? Isipin mo, pag tag-isang lapad, ay 5,000 pesos yun. Bawat isa. No? Dito sa Hong Kong. Ha? Hindi, alam mo ang Diyos, siya ang El Shaddai, our provider. Yung assistance mo sa financial, God will provide. O ano ka ba? Bakit ka nababahala? Amen po ba? Sabi nga ni Lord, don't worry, be happy. Your miracle is on the way na. Palapakan natin si Lord. Amen. Woo! Yan. Remind us of divine assistance. Alam ni Lord ang pangangailangan mo. Ha? Divine assistance of need. O God is your helper. No? So ngayon, ito na, sabi dito, where in the Bible does it say God is my helper in every needs? No? Lahat ng tao may pangangailangan. Iba-iba lang pangangailangan, pero lahat talaga may pangangailangan. Ha? Kung wala ka ng pangangailangan, kukunin ka na ni Lord. Oo, totoo yun. Amen? Okay. Sa Bible, ang sabi po dito, you can be sure that God will take care of everything, even His generosity, exceeding even yours in the glory that for Jesus. In Philippians 4:19, and my God shall supply every need of your according to His riches in Christ Jesus. Yung word according to His riches, napakayaman ang Ama natin. Amen po ba? My God shall supply all my needs. Amen? Ano bang needs mo? Amen? Oh, sabi dito sa Tagalog, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Through Christ Jesus. Amen? Hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Ang World Bank, mauubos ang pera nila. Pero ang Diyos di maubusan ng pera. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Wala kang pera? Kaya magkakapira kayo kasi wala kang pera. Amen po ba? Sabi sa Batangas, nag-away yung mga bata, nagyabangan. Sabi ng bata, ay siya, ako ay mayaman na, wala lang ang pera. Mayaman na yung bata, sabi niya, mayaman na ako, wala lang pera. Tingnan niyo. Alam mo, lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ang Diyos ang may gawa. Why you don't worry? Don't worry, be happy. Amen? Yan. So ngayon, sabi dito, ito, mayroon pong 8 dito hinanda si Lord. How do you ask God for what you need? Paano? How can you ask God for what you want? Tatanungin ka lagi ni Lord, what you want. Kasi hindi magbibigay ang Diyos ng hindi mo gusto. Kaya kayo, pag kayo magbigay ng regalo, tanungin niyo yung niregaluhan ninyo kung anong gusto. Ang gusto pala niya, Rilo, ang niregalo mo sapatos. Hindi niya kailangan sapatos, marami siyang sapatos. Amen po ba? Kaya tinatanong ko yung mga umaalis,
Ano mang gusto mo? McDonald o Starbucks? Natawa ako kay di ba pauwi na yon, sabi ko, wag kang mag-alala, Sharon. Ha? Nung mag-Starbucks kami, naluwa siya. Sa tanang buhay ko, Brother Bay, ngayon lang ako nakapag-Starbucks. Di, sa totoo yun. Kasi, pag narinig na yung Starbucks, napakamahal ang kape. Lahat mahal. Sabi ko, hindi ka ba nakapagbili? Iniisip ko, ipunin ko na lang kaysa yung magkuhan ako. Sabi ko, don't worry, maraming pera ang tatay ko. No? Kaysa ibaba, pinapipili ko yung kuhan, paalis na tayo, pauwi ka na. Uy, mamaya, may pauwi na mamaya 5:00 yung isa. Papipiliin ko mamaya kung ano mo, kape de Coral o Starbucks. Huwag na kayo sumama doon kasi ang batas ko, kung sino may yaya, siyang taya. 5:00, pauwi na mamaya si Fatima. Sabi ko, hintayin mo ako dyan, ha. Tapos sa Biyernes, pauwi na ulit si Mia, sino yung isa? Sabi ko, Sabado, Linggo, wala na pala akong kasama dito. Hindi naman pwede magdasal ako, Panginoon, sana may matanggal sa trabaho. Ay, mali yun. Alam mo, ang nakatira sa flat, yung mga pauwi na, yung finish contract, yung may mga employer sila, para naghihintay lang sila ng no? Hindi visa yung yung flight nila. No? So, mabait din ng Diyos no? Kasi yun ang binibigay sa kanila ng Diyos, hindi yung na-terminate, no? Yung ang Tuesday kahapon tumaba na si Teresa. Sino ba yun? Yung buwas pa uwi na siya, tapos wala pa siyang employer, iyak ng iyak. Sabi ko, ating ka sa St. Joseph, mamayang gabi, may employer ka na. Nung gabi, nagpirmahan sila ng kontrata, dyan lang dyan siya? Ang amo niya ay doktor, 2, walang anak, lalaki at lalaki, puro doktor. Hayahay ang buhay niya. Masaya siya, hindi mahigpit, napakabait yung amo niya. Kaya sabi ko nung una, nangangayayat ka nun, kasi mahigpit yung amo ko at saka wala akong pahinga. Tumaba ka na ngayon kasi mabait yung pinalit ni Lord na amo. Amen? Kaya God is a balanced God. Kung malupit yung amo mo, bibigyan ka ni Lord ng another na hindi malupit, kundi mabait. Amen? Yan, ha? Okay. How do you ask God for what you need? How can you ask God for what you want? Number 1, check your motives. No? Kailangan alamin mo ano ang motibo mo. Bakit hiningi mo yan? Sinabi nga ni Brother Mike noon, if you want to serve this ministry, number 1, check your motives. Kung ang motibo sumikat ka, hindi ka tatanggap dito. Kahit gaano ka katalino. Kung ang motibo mo mag-volunteer, volunteer, we cannot demand. Kami kahit elder kami, ako, 42 years ng volunteer elder since 1988, 85. No? Ang volunteer, hindi siga. Hindi authoritarian. Amen? Lahat tayo volunteer. Sister Cindy is a volunteer. Kung ano man blessing dumarating ay, kuha na lang yun. It's a normal. I'm a volunteer. Elder, disciple.
No? Kaya ayaw na ayaw ni Brother Mike yung mga preacher na demanding. Yung bill mo ko niyan, ay nako. Uwi na yan. Ha? Sa Singapore, 3 years ako ang nagluluto ng pagkain ko. Ako na mamamalansa. Halos lahat ng ginagamit ko, ako. Hindi ako nagtatawag ng mga, uy, halika, gawan mo ako ng ganito. Bawal. Amen? Pero kung makikusa ay wag mong silang pagbawalan. Kasi pinagkaitan mo sila, kung galing sa puso nila, yung gagawin nila, pinagkaitan mo sila ng blessing. Amen? Okay. Number 2, work on the relationship. No? Alam mo yung pagkilos natin, paggalaw, ang importante diyan yung relasyon sa isa't isa. Bakit? Ang posisyon ay after, tingnan nyo, ang posisyon ng presidente, 6 years. After 6 years, hindi ka na presidente. Amen? Pero ang relasyon, walang katapusan. Iyan ang i-develop natin, yung relasyon natin sa kapwa-tao. Dahil pag maganda ang relasyon mo, magpasahabang buhay, hindi ka makakalimutan ng mga taong nakasama mo, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Amen po ba? Kung malupit ka, sasabihin lang, sandali lang yan, 1 taon lang yan, uwi na yan. No? Amen? Alam mo, masarap yung ma-assign ka missionary, may umiiyak, Brad, balik kayo. Pero pag ikaw pauwi na, at ang mga tao, buti nga. Ay, naku, grasya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. No? Okay. Pangatlo, seek God first. No? Kailangan unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Bago tayo humingi, kailangan may relasyon tayo sa Diyos. Bago tayo humingi, siguraduhin mo na inuuna mo ang Diyos bago yung sarili mo. Put God first, siyang mauna. And Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Kaya yung mga taong inuuna nila ang Diyos, kailanman hindi sila pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Number 5, yung mga taong sabi ito, pray for God's will to be done. Yan ang panalangin mo, Lord. Kung kalooban mo na ako'y mag-for good na, give me sign and wonder. May nagpa-pray, Brother Bay, sabi kasi ng asawa ko, pag hindi ako umuwi ngayon, baka wala na akong mauwian. Sabi ko, uwi ka na. Pag kayo ay sinabihan ng asawa ninyo, hindi nagbibiro yan. Tandaan niyo, ang lalaki hindi nagbibiro yan. May malakas ang amen doon, no? Amen? Pag hindi mo sinunod yun, baka na sa ibang pintuan na yun. Amen po ba? Sabi ko, uwi ka na. May naipon ka na. Ay, ang damo na ako pera. May mansion ako sa Pilipinas. Totoo yun. Amen? Pero pag iniwan ako ng asawa ko, ay delikado. Sabi naman ng isa, alam mo, brother, nung pinauwi ako ng asawa ko, hindi ako umuwi, nako, kumuha ng ibang babae. Kaya ngayon, alam mo, may sasakyan ako, wala naman akong isasakay. May bahay ako, wala naman akong may bahay. Ang lungkot ng buhay.
Amen. Palapakan natin ang Panginoon. No? Okay. Now, ano tayo? Number 7. Ha? Number 6. Praise God and give thanks. Yan. Yung mga tao, alam mo, minabasa ko sa Bible, no? Bago ka daw humingi sa Diyos, magpasalamat ka na. Sapagkat ang lahat na yun, ibibigay na sa iyo ng Diyos. Amen? Alam mo tamang pagpasalamat, no? Ay, salamat, Lord, sa bahay na ibinigay mo sa akin. 3 kwarto sa itaas, sa ibaba, 2, 6 ang garahe kasi maraming sakyan. Thank you, Lord. Salamat. Ay, may nakarinig. Yung kaibigan niya, bakit wala ka pa ng bahay ah? Wala ka naman sasakyan, bakit nagpapasalamat ka na? Tingnan mo. Nung dumating ang panahon, pinagpala yung anak niya, no? Yung mga anak niya puro na profesional. Naging engineer, kinuha ng Ayala. Yung isang anak niya naging seaman. Alam mo, sabi niya, Brother Bay, tamang-tama, hindi pala masama yung dumaming anak. Ang anak ko, lahat sila professional, may sweldo ako sa kanila. Bakit? Lahat ng anak niya may allowance. Buwan-buwan yun. Silang mag-ina. Naalala mo si Boy Tapang? Milyon ang kinikita noon sa vlog. Pag nagbigay yun sa magulang niya, alam mo, 200,000, buwan-buwan, bawat isa sa nanay niya. Sabi na Boy Tapang, ito'y nanay, pinagpapasalamat ko dahil kung wala kayo, hindi ko makamtan ng mga blessing na ito. O ngayon, tingnan mo ha, si Boy Tapang may sarili ng resort. Napakayaman niya. No? Yun yung kumakain, sumikat sa exotic kinakain niya. Pero napakabait po yan. Bakit? Nag-iil siya dahil, kwan po yan, sa Panginoon. Kaya yung mga taong nasa Panginoon, maniwala ka, hindi yan pababayaan ni Lord. Lalo na yung mga taong marunong magpasalamat una sa magulang. Yung mapagmahal sa magulang, ang mga taong yan pagpapalain ng Diyos. Ayon sa Ephesians 6:1 and 2, igalang nyo ang inyong ama't at ina. At ang gumagalang sa kanyang ama at ina ay bibigyan ng Diyos ng mahabang buhay dito sa lupa at pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Amen. Number 7, believe God can. Maniwala ka na lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. At ang panghuli, wait on God answer. Huwag mong pangunahan ng Diyos, hintayin mo ang Diyos kung kailan niya ibibigay. Amen po ba? At huwag mong sabihin, Panginoon, pag hindi mo binigay, hindi ako dadalo sa iyong gawain. Tatakutin mo pa si Lord. Ano ka? Hello? Magsitayo na kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, Sister, lahat ng pangangailangan mo at pangangailangan ko, tinugon na tayo ni Lord. Thank you, Jesus. Taas ang kamay. Jesus, the whole message. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siyang tumaramay, ang Panginoo'y tapat kay
Panginoon ay tapat kailan paman. Hindi siya nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Panginoon, dalangin ko po na mga kapatid namin na nakataas ang kamay ngayon bilang tanda ng pagsuko at pag-amin na wala kami magagawa sa buhay nito kung wala ka. Amen. Lahat ng kailangan namin sa buhay, alam namin kaya mong ibigay ito dahil walang mahirap, walang imposible sa iyo. Amen, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang lahat, maging ang kanila pong mga mahal sa buhay na iwan sa Pilipinas, ang kanilang mga employer, ang kanila pong kalusugan higit sa lahat. Dahil yan lang po ang puhunan ng mga OFW, bawal magkasakit. Panginoon, sa Biyernes, yung pong CLSS na gaganapin sa Saicong, i-bless mo, Lord, lahat ng mga dadalo doon, matanggap nila ang blessing upon blessing. Amen. Healing upon healing. Amen. In Jesus' name we pray. Ito po kami sa dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muod ka at tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng iyong malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni santo pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasida sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandin.
Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo sa sandaling ang bayang ito aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. We see you next Wednesday and see you God tomorrow. bless. To God be the glory. Bye.